Po. Ma'am Colonel, sorry po, sorry. Just have to ask you this kasi ito po'y kalalabas lamang na advisory ng Canadian government. Ito po na isa-isa ang mga bayan at mga probinsya po na sinasabi ho nila na huwag puntahan ng mga Canadian. At ang sinasabi po ng Amerika, eh, meron nga pong ISIS dito sa ating bansa na naman. Uulitin ko, kay laki-laki po ng mga confidential funds po ninyo. Ang hirap po kasi sa atin, pag may mga nag-uulat, sinasabi nyo, hindi, safe na safe ang bansa. At yun nga ng mga bayan. Ano pong masasabi nyo po dito sa balita na kung saan po, yung mga bumaril nga daw po, o yung mga shooter, doon sa nangyaring krimen dyan sa Australia, mga kabayan, nanggaling nga daw po sa Pilipinas noong November 1. At inabagay dito daw po nag-train. Kasi isang buwan po Isang buwan daw po dito at tinabagay dito daw po nag-train para gawin yung karumal-dumal na ginawa po nila dun sa beach sa may Australia, mga kabayan. Na kung saan 15 po yung nawalan ng buhay. At nakakaawa po, mga kabayan. Pero yung impact po noon sa ating bansa na kung saan sinasabi po nila nag-train daw po itong mga to sa kamay ng mga ISIS. Kung iisipin niyo po, mga kabayan, di po ba? Noong panahon ni Pangulong Digong, nung sinubukan po ng ISIS na sakupin yung Marawi, hindi po sila nagtagumpay Di po ba? Talaga pong nailaban po ni Pangulong Duterte, nagkaroon pa nga po ng martial law dyan sa Marawi, yung Marawi siege na yan, mga kabayan. Na kung saan talagang eliminated po yung ISIS sa ating bansa, nag-uumpisa pa lang. Tinabagay ngayon, mukhang nag-uumpisa na naman po at dumadami. Sampal po yan kay Gibo Teodoro at kay Bronner, na commander ng AFP. Bakit nagkaganyan po? Bakit tinabagay nag-uumpisa na naman na magkaroon ng ISIS dyan, kung totoo, dyan sa Mindanao? Ano pong silbi ng mga confidential funds po ninyo? Kailan laki po ng confidential funds po ninyo Nung nakaraan nga lang pong taon, o ngayong taon, daang billion po Billion po ang ginagastos sa confidential funds. Tapos yung mag-amang namaril nga dyan sa may Australia, hindi nyo po na-detect na nanggaling po sa ating bansa o kayo napigilan man lang kung ano po plano nila. At ang sinasabi po ng Amerika, meron nga pong ISIS dito sa ating bansa na naman. Di ba? Ano po yung pinagmamalaki dyan ni Gibo Teodoro at ni Bronner? Na kay Yayabang. Di ba? Kung makapagsalita, akala mo hindi papasakop. Ano po nangyayari dyan sa Mindanao? Uulitin ko, kay laki-laki po ng mga confidential funds po ninyo. Ang hirap po kasi sa atin, pag may mga nag-uulat, sinasabi nyo, hindi, safe na safe ang bansa. Safe na safe. Lagi po kayong ganyan Diba? Parang yun po yung script ninyo Ano po, si Auntie Claire nga, sabi niya, paglabas ng bahay niya, wala naman daw saksakan di safe ang Pilipinas. Ganun po yung mindset Diba? Ganyan po yung mindset nyo dyan ngayon. Laman tayo ng dyaryo sa international. Sa Canada, pinagbabawalan na pumunta yung mga citizen nila. Dito sa ating bansa, huwag na daw pumunta. Anong gagawin natin dyan? Di po ba, mga bayan? Di ba? Kaya laki-laki ng confidential funds ninyo. Ano po nangyayari? Ang hirap po kasi sa atin, puro pamumulitika po yung ginagawa po ninyo. Imbis mag-focus po kayo sa mga trabaho po ninyo, puro kayo pamumulitika. Di po ba? Anong silbi po ng mga pinagsasabi ninyo? Kung yung resulta po ninyo, mali, iba. Negative ang resulta. Sabihin nyo, hindi, ganito, kailangan natin paigtingin. Kailangan natin may pagsanib pwersa sa mga ganito. Okay naman, sige. May pagsanib pwersa ako kahit mo gusto. Ang resulta, dapat ba maayos? Pero anong resulta nangyayari? Ganyan. Yung dalawang namaril sa Australia, nanggaling sa ating bansa, at tinabagay, nag-ano daw po
sa mga bali-balita, dito daw po nag-training sa kamay ng mga ISIS. Di mo ba? Kung saan yung mga pinaggagawa ninyo, resulta maganda, okay lang. Puro kayo tokis eh. Puro kayo pamumulitik eh. Pag rally, ang dami-dami po ninyo eh. Pag may mga rally, bukusan ka na, isang batalyon kayo eh. Di ba? Kaya tatapang po ninyo pag sa mga Pilipino eh. Pero sa mga banyaga, trabaho kayo ng maayos, sir, mga sir, ha? Para saan ba pinapasweldo kayo ng taong bayan? O baka naman sabihin ninyo, wag kayong kutusan. Di ba? Hirap-hirap sa atin, hindi nyo ginagawa na maayos yung trabaho po ninyo eh. Kaya po kayo nasisita eh. Pag nasisita kayo, nagagalit naman kayo. Sabihin nyo, hindi, kasuhan natin ng libel yan. Kailangan mahanap yan, dapat mapakulong yan. Ang hirap sa inyo, makabayat sibuyas po kayo. Hindi nyo harapin yung totoo yung trabaho. Kaya po kayo nasisita sa Ted Pailon. Ito, panoorin po natin yung balita dyan. Ni Sir Ted Pailon, at kayo na lang po bahala, mga kabayan, kung ano pong masasabi ninyo. Dito sa ginagawa ni Gibo Chidoro at ng ating commander dyan sa AFP na si Bronner. Sa ating po linya ngayon si Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson po ng AFP sa isang napaka-importanteng isyong pambayan. Tuhoy may kaugnayan po sa ating pong seguridad. Good morning po, Colonel. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po, DJ Chacha. Opo, at salamat sa panahon. Colonel, gusto ho lamang namin kumpirmahin po na ito pong report nga na itong dalawa na namaril dyan po sa Australia ay totoo pong nanatili dyan po sa Southern Philippines ng halos isang buwan. Na-confirm ho ba ito ng AFP, sir? Ma'am? So ngayon po, Manong Ted, ang Armed Forces of the Philippines po, patuloy po tayong nakikipag-ugnayan po, sa mga concerned agencies, at sa atin din pong foreign counterpart para po ma-verify po natin, yung mga ulat nga po na inilabas dito sa mga foreign channels tungkol po sa sinasabing pagbisita ng dalawang individual dito sa Pilipinas. Currently po, ang nag-gather natin is yun din pong pronouncement po ng BI na pumasok po sila dito sa Manila, and then from Manila proceeded to Davao po for a period of almost a month now. Opo, kasi ho ma'am, bagamat ito ho lamang po ay maaaring sabihin po natin na haka-haka o presumption, kasi itong dalawa dumating ng Pilipinas, nagpunta ng Davao, nagstay from Sydney, per BI record, nagpunta po from Sydney, dumating po sa Pilipinas at nagtungo ho ng Mindanao. And then they stayed for 1 month, and then from Davao, nag-connecting flight sila Manila, again back to Sydney. So may mga nag-iisip na baka meron silang mga nakapulong doon na mga extremist po kung sakasakali. Ano ho ba ngayon masasabi doon? First ngayon, sir, we could not speculate on that. Mm-hmm. So wala pa po tayong validated information po, na nag-uugnay sa kanila sa anumang activities po na yung pong naipaulat na ganyan. Mm-hmm. Mahalaga po sa atin na malinaw tayo, Manong Ted, na lahat po ng ating pahayag at makita dun sa aksyon nila, nakabatay dapat po tayo sa kumpirmadong datos po. Opo. Yes, we so understand. sa ngayon, sir, yan po ang dapat nating tinitignan. Kasi for all we know, sir, this could be for tourism or for anything. So hindi po dapat natin agad-agad Opo. na iugnay yung kanilang pagbisita sa ganyan pong activities. Opo. Kasi Manong Ted, dapat po tignan natin itong situation that we are in. Through the years, ito naman po, lagi po natin iniuulat yan, yun pong status nito nga pong ating local terrorist group dito sa Pilipinas. And makapapakita po natin dyan na based on statistics and talagang actual data, empirical data on the ground, na napakalaki na po yung gains ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas to eliminate nga po itong mga ganitong activities. Opo. At amin di po naman nauunawaan Colonel, na ang ating pong gobyerno ay hindi ho maglalabas ng mga informasyon na sensitibo sa ginagawa po ninyong operasyon o pag-iimbestiga dito. Kaya we sincerely understand ito pong inyong reaksyon dito nga sa ilang pong spekulasyon ng iba. Pero ma'am, sa ngayon po, yun ho bang ISIS fighters na noong pa po na nakipagbakbakan sa gobyerno during the Marawi siege
ay hindi pa po totally eradicated, di po ba? Nandiyan pa rin po, nandiyan po ang banta nila? So, ang tinitingnan nga po natin dito, ito pong, kahit nito pong, I think a week ago, Manong Ted, no? Ang binigay nating ulat dyan, meron tayong isang emir of sorts na na-eliminate, no? Ang tinitingnan po natin dito is talagang dwindling na yung numbers nitong ating LTGs. And meron na silang leadership vacuum. So, malinaw po na tuloy-tuloy na po yung pagbuti nito pong ating domestic security situation. Opo. Lalong-lalo na po sa mga lugar dyan sa Mindanao na dati apektado ng terorismo. So kung titingnan natin sa ating mga sa ating data po that we have from 1,257 members ng local terrorist group noong 2016. No, bumaba na lang ito sa humigit kumulang sir na mga around 50 ngayon pong 2025. So pinapakita po nito ng malaki pong paghina ng kakayahan ng mga grupong ito na pagsagawa ng organisadong karahasan po. Okay, sige po. So ma'am, sa pangyayari pong ito sa Australia, ano po ang aasahan ng ating mga kababayan? So sabihin po ng pagsiguro na hindi ito mangyayari sa atin o kaya po itong mga galaw ng mga terorista na nagbibigay po ng pangamba sa marami po sa amin. So, sa resulta po ng ating mga pinagsama po natin na effect po nitong ating sustained security operations that we are doing. At pati pa po itong mga peace building efforts natin. And yun pong very strong participation natin sa ating mga communities. Mula 2016 hanggang 2025, napakarami po nitong mga high-value terrorist personalities ang na-neutralize na natin dito. So kabilang na po dito yung nagsilbing amir o leader ng kanilang mga grupo at pagkawala nga po ng mga key leaders na ito, ang nangyari dito Manong Ted, nagkaroon nga sila ng leadership vacuum, humina na yung command structures ng kanilang mga grupo. So even yung pong mga salient areas natin dyan, kung nag-open na tayo even for tourism. Diba po, ang Sulu, na-open na rin natin. Ang ganda na po ng traction natin dyan po sa area ng Mindanao. So hindi po natin gusto na maapektuhan ito and mahinto itong ganitong gains that we have been getting through the years po. Yes, ma'am. And ito nga po din ang malungkot na katotohanan despite sa inyo nga pong sinasabi ngayon na ang laki na po ng naibawas dito po sa propagation ito pong grupong ito ng IC sa Southern Philippines. Ngayon po ang headline nitong New York Times Bondi suspects were in Southern Philippines where ISIS is active, Ito po nga ang malungkot na dito na balita ang ibinibigay itong impresyon sa ating pong bansa, Colonel. Sir, based po sa monitoring natin, Manong Ted, wala naman po tayong naitala na terrorist training activities dyan, recruitment efforts na nangyari o large-scale attacks ng domestic local terrorist groups mula pa noong 2016, sir. Opo. So, yung natitirang element po nila, as we keep on reporting, fragmented na po ito. Largely defensive na lang po sila at meron na lang po silang limited na capabilities para mag-regroup. So gayon pa man, Manong Ted, nananatili po tayong mapagbantay ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas para po masiguro po natin na hindi po muling lalakas itong grupong ito po. Yes, ma'am. Salamat po sa ganito pong pagsisiguro po sa ating mga kababayan. Cha? Yes. Colonel, tama po ba yung narinig ko? Sinasabi niyo po na wala naman sa ngayon na military training camp dyan po sa Davao. Pero meron po ba tayong mga specific places dito sa Pilipinas na nakatutok ang AFP, maging yung ibang ahensya ng gobyerno, kung saan sinasabi na merong mga military-style training na po pwedeng puntahan itong mga foreigners natin and even the locals? DJ Chacha, what we can say for the Armed Forces of the Philippines, sustained po ang operations natin against any activities that would lead to any violent means. Malaki na po itong pinagbago ng sitwasyon sa farm. Ang Basilan po, wala na po tayong presensya ng Abu Sayyaf Group dyan. Sa mga lugar gaya ng Hulo at iba pang bahagi nga ng Sulu, makikita natin ang pagbabalik ng normal na pamumuhay dyan. Meron na tayong economic activities, meron na tayong turismo, mas
na yung kumpiyansa ng publiko sa atin daan, no? Malinaw dito na indikasyon nito ng improved security environment at normalized daily life dyan sa mga areas na yan. Oo. So sa madaling salita, wala pong mga ganon, military-style training camp dito sa bansa. Ang tinitingnan nga natin dyan, as I said, we keep on reporting the status that we have. No, na patuloy yung sustained operations ng Armed Forces of the Philippines. In fact, no, DJ Chacha, talagang hina-highlight natin yan, yung pag-shift natin from internal security operations to territorial defense. Dahil yan na yung numbers that we have. We could not speculate na yung sinasabi natin na we cannot point out na every tourist ba that we see and goes to these areas, paano naman po yung tourism natin, no, na actually thriving at this point, no? So we do not want that to be affected because of itong mga ganitong speculations. So we really need to gather the actual data. Ma'am, sa mga ganitong kaso po na sinasabi dumaan nga po ng Pilipinas, yung mga suspect, paano po tinitiyak ng AFP maging ng ibang ahensya ng gobyerno na kasama niyo po dito na hindi po nagagamit talaga yung bansa natin halimbawa for meeting point ng mga extremist group na ito, at higit sa lahat, sapat po ba yung watch list system natin sa mga foreign nationals na may kaugnayan sa mga grupo na po ng terorista? I think the numbers can greatly show, no, na itong ang gains natin through the years. As I said, from more than 1,000, we're down to less than 100. No, ito palang numerong ito, DJ Chacha, would give you appeasement that we really have so much gains and leaps and bounds through the years in terms of controlling this itong situation na to nga dito sa ating bansa, no, itong LTGs dito sa ating bansa. So we would like to leverage on this na ipatuloy natin na gamitin siya as an avenue for us for development dito sa ating bansa. So yung peace process natin has also been very effective through the years, di ba? Andito na tayo development process na yung natin, normalization na yung stage natin. So let's leverage on this gain and for the benefit of our country. No? And rest assured na kami sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we will really do our very best to maintain these gains that we have and push forward towards development in general. Oo, wala pong dahilan para magtaas po ng alert level ang hanay po ng militar. Hindi po, no, ina-assure po natin na patuloy po tayo in our operations, hindi lang dyan sa LTGs, pati po sa CPGs. Na iulat naman po natin ito na despite nga din po sa ceasefire dito na nabanggit din sa kabilang grupo, patuloy pa rin po, no, ang operations ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. And we will be relentless in doing this. Kasi ang tinitingnan natin dito, even for our gains, DJ Chacha, ang pinakamalaking magandang i-highlight dito is surrenderies, no? Napakalaki ng number of surrenderies natin. And itong gains natin recently talagang mga high-value targets. So, patuloy natin itong ginagawa. And as I said, pagtulong-tulungan natin ito, no, na ma-maintain natin itong gains that we have for overall development po ng ating bansa. Yes, ma'am. Sige po. So, ma'am, again, thank you po sa inyo pong panahon sa aming programa at kami katuwang ng ating pamahalaan nga para po sa pagpapanatag sa kalooban ng ating mga kababayan. Bagamat ang ating panawagan po, ma'am, sa lahat na maging mapagmatsyag, sa mga nangyayari sa ating pong komunidad, po? Yes, Manong Ted, no, ang mensahe po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas malinaw po. Ang Pilipinas po ay mas ligtas ngayon kaysa dati at ang ating domestic security situation ay patuloy po na bumubuti. So ang AFP po ninyo, mananatili po kaming professional, will be fact-based at mapagbantay po tayo. So habang patuloy po na isinusulong ang ating kapayapaan, ito pong seguridad, yung mga peace building efforts natin, sir, no, at development po in general, kasabay po ng pakikipagtulungan natin sa ating local at international partners na rin po. Opo. Ma'am Colonel, sorry po. Sorry, just have to ask you this kasi ito po'y kalalabas lamang na advisory ng Canadian government. Ma'am, sorry po for being so, matanong sa isyong ito kasi ang Canadian government, ma'am, kalalabas po lamang ng kanila pong travel advisory to the Philippines, particularly po provinces in Mindanao due to crime, terrorism and kidnapping.
at dito po identified yung mga specific na mga probinsya, Western Mindanao and in Central and Eastern Mindanao. Ano po, dito po isa-isa ang mga bayan at mga probinsya po na sinasabi ho nila na huwag puntahan ng mga Canadian. Please, for the end time lang po, ano po ang inyong reaction dito? Yes, sir, no. Andyan naman po ang ating mga ahensya ng gobyerno that can coordinate with our counterparts din po dito sa iba't ibang ahensya po, foreign agencies. Ang tinitingnan po natin diyan, siyempre, they would feel na kailangan po nilang mag-react dito sa lumalabas dito sa mga pahayag na ito, no. Kaya nga po, alam po natin, within the Philippines, patuloy po ang improvement ng ating security situation dito sa bansa. Lalong-lalo na po, no, sa mga lugar sa Mindanao na dati po ay apektado ng terorismo. So ang progress na ito po ay dahil tuloy-tuloy na po, no, because of the security operations, peace building efforts at malalakas na community engagement that we do. So ang ano po dapat, Manong Ted, sa itulong niya na din po with our local media, pagtulungan din po natin in our foreign media to really appease our countrymen, not just internal but also others outside of our country, of the security situation in our country. Tayo naman po nandito, Manong Ted, nararamdaman po natin yung progress that we have gained in terms of our security po. Yes, ma'am. Again, ma'am, thank you for your time at kami po inyong kaisa para po sa ating pong pagsiguro lamang po na ang lahat ng ating kababayan po ay alam ang ginagawa ng gobyerno at ang sarili pong pag-iingat para po sa ating kaligtasan. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po, sir, and magandang umaga po. Si Colonel Ramsel Margaret Padilla, ang spokesperson po ng ating AFP.